Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 8, 2025. Hindi ko po maiwasang hindi matawa. Kasi meron po tayong poll mga tol. Nagtatanong po ako dito sa ating poll. Ang tanong ko, tanga ka ba ayon kay Senator Robin Padilla? Ang kasagutan, hindi no, ba kasi ang tanga. Tapos yung isa, oo, parehas kaming tanga. May sumagot. May sumagot lang, oo, parehas kaming tanga. Ano yun? Anyway, mga tol, si Senator Robin Padilla, supposedly, hindi dapat siya nakikisawsaw dito. Kasi mga usaping sabi niya nga, naging tanga eh. Mga usaping ano to, hindi na dapat sinasawsawan pa ng mga senador. Ano? Ang problema, sinawsawan itong si Senador Robin Padilla. Ang masaklap sa pagsawsaw niya, sinabi niya pa sa dulo ng kanyang salita na naging tanga na ang mga Pilipino. Basahin po natin ang kanyang pahayag kahapon. Ayon kay Senator Robin Padilla, I quote, "Pinagtanggol nga ni Attorney Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino. Walang sino man na dayuhan ang maaaring magpalabas sa kahit na sinong Pilipino sa kahit saang lugar sa sarili niyang bansa, may ubuman o wala. Pasalamat nga ang dayuhan na yan at hindi siya kinuyog sa kayabangan niya na sitahin ang isang senior citizen. Pambihira din ang mga troll kapag mga kakulay ninyo ang may mga pahayag laban sa pagmamalabis ng mga Chino sa EEC, sa WPS, halos gawan nyo ng kanta sa papuri. Ito ngayon, nagmalabis ang isang Chino sa isang Pilipino, senior citizen sa loob na mismo ng teritoryo na ng Pilipinas. Ang ibashing nyo yung Pilipino senior citizen dahil lumaban. My goodness na talaga tayong mga Pilipino. Sa sobrang talino, naging tanga na. Aba, wag mo kaming idamay sa katangahan mo, Senator Robin Padilla. Ikaw lang. Wag mo na kaming idamay. May pasabi-sabi ka pang my goodness na talaga tayong mga Pilipino sa sobrang talino, naging tanga na. Kung gusto mo magsabi ng katangahan, kayo-kayo na lang ng mga Duterte supporters, wag mo na kaming idamay. O puntuhan natin itong mga sinasabi dito ni Senator Robin Padilla na sana hindi niya po sinawsawa ng issue na ito. Senador ka, nakikisawsaw ka sa mga ganitong issue. Sabi niya, ipinagtanggol nga ni Atty. Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino. Hindi ko makita dito, Senator Robin Padilla, kung paano mo nasabi na ipinagtanggol ni Rowena Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino. Panoorin po natin ang video tungkol po sa sinasabi niyang pagtatanggol daw sa karapatan po ng bawat Pilipino. At kayo po ang humusga kung ito po ba ay pagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino. Senator Robin Padilla, saan banda sa video na yan kung saan nakikriticize si Rowena Guanzon ngayon ng mga sinasabi mong naging sobrang tanga na ipinagtanggol ni Rowena Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino? Pakipaliwanag mo nga sa amin, Senator Robin Padilla. Kung meron mang karapatan na ipinagtatanggol si Rowena Guanzon, hindi ang karapatan ng mga Pilipino, kung hindi karapatan niya. Pero ang tanong, tama ba yung pagtatanggol niya sa kanyang karapatan? Tandaan natin, ang karapatan natin dapat ipinaglalaban natin. Dapat iginigiit natin, pero sa tamang kaparaanan. The moment
na tayo po ay lumagpas sa itinatakda ng batas para sa pagtatanggol sa ating karapatan, natatapos po yung karapatan natin na yun. Hindi pa pwedeng sa pagtatanggol mo sa iyong karapatan, gagawa ka ng isang mali. Kailangan naaayon pa rin sa batas kung ikaw ay magtatanggol sa iyong karapatan. Ano ang pinakasimpleng paliwanag doon, Senator Robin Padilla? Hindi dapat natin nilalagay sa ating mga kamay ang batas. Ano ginawa ni Rowena Guanzon dito? Mamaya natin pupuntuhan. Tuloy natin yung sinasabi mo. Walang sino man na dayuhan ang maaaring magpalabas sa kahit na sinong Pilipino, sa kahit saang lugar sa sariling niyang bansa, may ubuman o wala. Tama. And even, kahit kapwa Pilipino. Pero ang tanong, Senator Robin Padilla, sa tingin mo ba, uusgahan mo kagad ang taong ito na ito ay hindi Pilipino dahil lamang sinabi nitong si Rowena Guanzon? Porket ang itsura ng tao ay incheck, hindi na Pilipino? Para ka namang walang mga kaibigang Filipino-Chinese, Senator Robin Padilla. Yung nagbigay sa akin ng 1 milyong piso nung ako'y nag-top sa board examination, Filipino-Chinese. Pag tiningnan mo siya, mukha talaga siyang incheck. Iisipin mo hindi siya Pilipino, pero Pilipino siya. Kaya wag mong husgahan kagad, Senator Robin Padilla, na yung kaaway dito o inaaway ni Rowena Guanzon ay isang banyaga na ngayon gagamitin mo pa ang bawat Pilipino para lamang palabasin na tama si Rowena Guanzon. May mga kumakalat na impormasyon nga dito At ayon sa panaginip ni Atty. Rene Bueno na panonoorin natin mamaya, isang pulutong ng mga abogado mula sa Ateneo ang maaaring magsampa ng disbarment case laban dito kay Rowena Guanzon. Bakit? Kasi yung babaeng nilalait-lait, tinatalakan nitong si Rowena Guanzon ay di umano'y isang abogada. At ang asawa niya, yung sinasabi mong banyagang incheck. Ngayon, Senator Robin Padilla, kung yung babae ay Pilipina, common sense naman ang kanyang asawa magiging Pilipino na rin by power of their marriage, di ba? Kikilalanin ng ating bansa yung kanyang, kung sakasakali lang pero ako hindi ako naniniwala na ito'y pure incheck mga tol Kasi wag tayo kagad husga dahil lamang sa itsura ng tao. No? Ngayon pati yung wala dito sa eksena, idadamay mo. Pati yung usapin sa West Philippine Sea, sa ating economic zone, exclusive economic zone, idadamay mo para lamang makapang anong tawag dito sa salita? Kumbaga, makapagpasaring ka sa mga nagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Saka sa huli, yung sinasabi mo dito na senior citizen, itong si Rowena Guanzon, kaya hindi dapat ibinabash. Ano ang tingin mo kay Pangulong Bongbong Marcos, Senator Robin Padilla? Diba ang mga Duterte supporters na naniniwala sa'yo, binabash si Pangulong Bongbong Marcos? Ilang taon na si Pangulong Bongbong Marcos? Senior citizen, 68 years old. Huwag kang maglalagay ng isang bagay na argumento mo kung mayroong balik sa'yo. No? Doon lang dapat ang punto Tama ba ang ginawa ni Rowena Guanzon? Pag sinabing tama, dapat may pundasyon sa batas. Hindi ako abogado pero marunong akong bumasa ng batas at nakakaunawa ako ng batas. At alam ko mali ang ginawa ni Rowena Guanzon. Kahit sabihin natin na pakiramdam niya siya'y nalait, ang kaparaanan niya sa pagtatanggol sa kanyang karapatan ay mali. Panoorin natin ang paghingi ng paumanhin, ngunit may pagbabanta pa nitong si Rowena Guanzon doon sa kumuha ng video. Babantaan mo pa yung isang tao, Rowena Guanzon.
para kang hindi abogado. Dapat alam na alam mo kung ano yung tama at mali ayon sa batas. Pakinggan po ninyo si Rowena Guanzon. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At mag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Totoo ba yan? Marami ng mga pagkakataon na ipinakita sa harapan ng publiko na hindi po totoo yung sinasabi nitong si Rowena Guanzon, na hindi po siya nagagalit kung kung walang injustice. No? Ang dami na po mga viral video kung paano po ito nagtatalak si Rowena Guanzon. Hindi po isolated incident itong nangyari sa Rockwell. At merong ang post itong si Attorney Jesus Palsis pabulaanan mo, Rowena Guanzon, kung hindi totoo itong sinasabi ni Jesus Palsis sa kanyang marites. Basahin po natin, no, ang marites dito nitong si Attorney Jesus Palsis. May nagsumbong na Tweety Bird tungkol kay former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Yung scandalous outburst daw niya sa Rockwell is not an isolated case. It's not the first time she has shouted and demeaned other people publicly. Sometime in 2019 or 2020, when she was still an incumbent COMELEC commissioner, she arrived in NAIA and she wanted to complain and file an incident report against an airport security who was allegedly bastos or rude to her. When the head of security and Guanzon's staff investigated the matter, they found out that the story was reversed. Imbes na si Guanzon yung binastos, si Guanzon yung nambastos. The true story was, may airport security na babae na buntis at that time who saw Guanzon going the wrong way in NAIA. So, dahil kilala nung security si Guanzon, dahil namumukaan niya dahil madalas sa NAIA si Guanzon as a VIP, the lady guard rushed to approach Guanzon to tell her she was going the wrong way and give her the right directions. She lightly tapped or tinapik si Guanzon sa arms or shoulder area to inform Guanzon kasi nakatalikod si Guanzon. But instead of being greeted positively, Guanzon turned around and shouted immediately, "Why are you touching me? Do you know who I am?" Tapos may binato na small object or gamit si Guanzon against the lady guard who was pregnant at that time. When the security office told Guanzon's staff the truth or the real story, the staff allegedly said something along the lines of, ganun ba? I won't be surprised. Sorry sa abala. So, etong side of the story ni Rowena Guanzon tungkol sa Rockwell outburst niya should be taken with a grain of salt. Huwag maniwala, hook, line, and sinker sa version niya because this is not the first time this has happened and not the first time she has given a very different and unrealistic version of the story. Pag nakita nyo si Guanzon sa elevator, huwag kayong sasabay sa kanya. Ayaw niya yan. Bawal sumakay sa elevator kasabay niya, lalo na nung COMELEC commissioner pa siya. Tapos may shinare dito si Attorney Palsis na isang Facebook link at ano ang laman po nito? Panoorin natin. Isang viral video din ito noon involving Rowena Guanzon.
Ang video na yan ay pagpapakita lamang ng kawalang talaga ng asal nitong si Rowena Guanzon kahit sa harapan po ng publiko. Tapos sasabihin mo dito, Senator Robin Padilla, senior citizen si Rowena Guanzon kaya hindi dapat binabash. Ipinagtatanggol niya ang karapatan ng bawat Pilipino. At sa uli sasabihin mo, masyadong nagmamagaling ang mga Pilipino kaya naging sobrang tanga na. Wag mo na kaming idamay kung ikaw ay tanga, Senator Robin Padilla. No? Tuloy natin ang pagpapaliwanag dito nitong si Rowena Guanzon. Sa huli kasi, hindi maganda yung sinasabi niya eh. Sasabihin niya pa, bawal daw yung pag-video na ginawa ng tao. May mga legal na batayan, bagamat ako hindi abogado, pero nanonood tayo sa mga abogado at nagbabasa naman tayo ng batas, kaya alam natin yan. May mga polisiya kasi na kapag kinakailangan ng pagkakataon, ang mas mananaig yung kung ano ang makabubuti para sa publiko. Yan ay ipapaliwanag sa atin ni Atty. Rene Bueno sa kanyang video kahapon. O, tuloy muna natin ito. Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral. Talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Pangat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun. Yung pag ilaalipusta ka na. Nilibigyan ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha? Doon yun nagsimula. Sabi ni Alfredo 6363, mas bobo yung bumoto kay Robin, wag niyong sisihin ang bobong Robin. Hindi ako papayag na tawagin mo akong bobo, Alfredo. Kasi kung kahit magdebate tayo, baka di ka manalo sa akin Alfredo Ano? O Predelino. Binoto ko si Robin Padilla pero hindi ako bobo. Meron bang top 1 na bobo? Tanga ako, inaamin ko nung mga panahong iyon, pero ikinokorek ko yung pagiging tanga ko. Ngayon, katangahan niyang sinasabi mo. Kasi inuhusgahan mo ang mga bumoto kay Robin Padilla na bobo. No? Ang panguhusga sa kapwa, Predelino, ay isang malaking katangahan kung hindi mo sila kilala. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yun sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon. Ganun pa Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Wag na wag niyong sasabihin sa kapwa niyo na bobo ang isang Pilipino dahil sa pagboto sa isang tao. Maling-mali yun. Mga tol, maling-mali yun. Sabihan yung tanga ang mga bumoto katulad kay Robin Padilla, katanggap-tanggap pa yun. Pero ang sasabihin yung bobo, sino kayo? Para magsabing bobo yung taong pumili sa kanyang binoto. Anong laman ng utak mo kumpara sa utak ng bumoto doon? May mga pagkakataon lamang na nagiging tanga ang isang tao. May mga matatalinong tao nga ang tatanga lalong-lalo na sa pag-ibig. Pero wag mo silang sasabihin bobo. Kaya yung mga nagsasabi na bobo ang bumoto kay Robin Padilla, mga tanga kayo. Don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. May mga tao doon, they're very courteous They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out, hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, siyempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night.
that is the right thing to do. Kung tingin mo na agrabyado ka, file a case, pero wag kang gumawa ng isang krimen sa harapan ng publiko. Bakit ko sinasabing isang krimen? Kasi yung actuation nitong si Rowena Guanzon could be alarm and scandal. Nasa public place siya. Kung ano-anong iskandalo ang pinagagagawa niya doon. Pinagmumura niya yung tao, naging mata pobre siya. No? Wala kang Rolex, wala kang Gucci. Ng teteng na yan. Tapos dito, pagbabantaan mo pa yung kumuha ng video sa'yo. Kahit sabing gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin are taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa Hindi ka minamalain. Nagre-react ang publiko sa'yo, Rowena Guanzon. Kasi public official ka dati at public figure ka ngayon. You cannot expect privacy. Huli, ano? Hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng publiko, wag niyo akong i-bash. Ng teteng na yan. Kung ayaw mong mabash, Rowena Guanzon, tigilan mo yung mga pinagagawa mo sa harapan ng publiko. ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Totoo ba yan? Simpleng tanong kay ChatGPT, sasagutin ka ng mali ka eh. No, pero syempre, hindi naman abogado si ChatGPT, kaya panoorin natin ang isang abogado. O gamitin natin ang mga paliwanag dito ni Attorney Rene Bueno. At naging representante din to ng PWD, no, yung party list dyan sa House of Representatives. At dahil may ginawa tong hindi kaaya-aya sa mata ng ating publiko, kagabi, dyan sa Rockwell Plant sa Makati City. At dahil dito sa ginawa niya, ay may nakapag-video at nagba-viral ngayon. Trending ang kanyang inasal dyan sa Rockwell. Isang pampublikong mall, no? Gagawin po nating lecture to, no? Yung batas na naangkop dito sa mga ginawang at ipinakitang pag-uugali ng dating public official. Ano ang kanyang pananagutan? Anong mga prinsipyo ang namamahala sa pag-uugali sa publiko? Yung legal ethics, no, yung karapatan sa pagtatalaga ng ebidensya sa pampublikong lugar. Ito kasing si Attorney Guanzon ay nakuhanan ng video na malakas na nagmumura, no, at nilalait, no, ang isang mag-asawang bata. Dahil dito, syempre, nagkosto ng pagkakagambala sa publiko. Nagkaroon ng iskandalo, sa madaling salita. Yung insidente ay tungkol sa isang abogado. Membro ng Philippine Bar na di umunoy sumigaw, nagmura, gumamit ng napakasama at nakakasakit na salita. Tulad ng mata pobre at yung PI sa isang publikong lugar ng mall dyan sa Rockwell na idinirekta sa mga pribadong mamamayan na nagsabi sa kanya na takpan ang ubo, takpan mo yung bibig mo o kaya magsuot ka ng mask, no, kung ikaw ay uubo ng malakas na malakas sa isang pampublikong lugar. Alam niyo po itong sitwasyon na to ay nagtataas ng mahalagang tanong sa ilalim ng batas ng Pilipinas sa tatlong pangunahing larangan. Unang-una, may pananagutan kapag ganitong iyong pinakita ng pag-uugali. Pananagutan sa krimen, pananagutan sa civil, at administrative liability. Administrative, dahil ikaw ay abogado, pwede kang sampahan ng disbarment complaint. Dahil itong si Rowena Guanzon na isang abogado, alamin natin yung iba pang opinion ng mga abogado. Si Fiscal EJ may take dito. No, basahin natin. Kasi alam niyo pag abogado kayo, mataas dapat ang sineset nyong standard ng etiquette, sa harapan ng publiko. Sabi dito ni Fiscal EJ, may take on Rowena Guanzon's outburst. Kung ordinaryong tao si Guanzon, and if her version happened exactly as she said, na sinabihan siyang contagious ka, umalis ka dito or something humiliating, the emotional outburst is humanly understandable. Kahit sino, lalo na kung pinahiya o tinatrato ng bastos, may tendency talagang mapikon or mag-react ng malakas. Pero as a lawyer, former public official, and public figure,
there is a higher level of expected composure. Hindi dahil bawal magalit, kundi dahil lawyers are trained to handle conflict without escalating it. And in public, the standard is even higher kasi anything you do becomes part of public discourse. O, tuloy tayo sa pakikinig kay Atty. Rene Bueno. Sa Korte Suprema. So, didiscuss natin ano yung mga pananagutan sa batas. Itong abogado na to, na si Rowena Guanzon, hindi pa man nauupo sa Senado, nag-ambisyon daw to ganito na yung inasan mo. Diba? Hindi dapat binibigyan ng pagkakataon ng mga ganitong klaseng tao na manungkulan sa ating bayan. Wala pa sa kapangyarihan, napaka-abusado na. Nagkaroon na kagad ng abuse of rights. So, tingnan natin yung mga pangunahing krimen na dapat isa-alang natin dito. Na may kinalaman sa pagkambala publiko. Saka yung mga types na o yung uri na nakakasakit sa mga salitang binibitawan mo against a person. O sabi nitong isang sinabihan din tayong tanga, si good needs money, no? Ako I agree naman sa iyo, no? Ganun lang naman talaga. Pero once in your lifetime sigurado naging tanga ka rin. Nasaan na yung comment nun? Basahin ko na lamang, ano? Sabi niya, totoo naman. Kaya nga maraming nakaupo na pulpol dahil binoboto ng mga tanga. Kasi ang tanga, perception yan No? Ako, inaamin ko, binoto ko si Robin Padilla kaya naging tanga ko. But do not tell us na bobo kami. Ano? Hindi ikaw yung nagsabi nun. God needs money. No? Ang nagsabi nun nung isa kaninang Predilino. Huwag niyong sasabihan ang kapwa ninyo sa pamamagitan lamang ng pagboto nito na bobo dahil binoto nila yung mga taong ayaw ninyo. Hindi nyo alam kung ano yung IQ ng mga tao na yon. Baka magbilangan tayo rito ng IQ, ilang pasok ko kayo sa IQ ko. No? Definitely, hindi ako bobo. Pero inaamin ko, naging tanga ako. Ganun lang naman kasimple yun Parang yung mga bumoto kay Sara Duterte, mga tanga. At sa paniniwala namin, nung tayo pa yung magkakalaban sa halalan, kayong mga kakamping katdilaw, mga tanga kayo sa pagboto kay Leni Robredo. Ganun lang naman kasimple sa politika. Diba? Pero hindi yun ang usapin dito. Dapat hindi natin sinasabi ang usapin na yan dahil wala yan sa eksena. Ang sinasabi lang natin kanina, tinawag na tanga ni Robin Padilla ang mga Pilipino dahil sa paniniwala niya nagtatanggol sa karapatan ng mga Pilipino, si Rowena Guanzon. Ngayon, dinamay-damay nyo na yung pagiging tanga ni Senator Robin Padilla, yung pagiging senador niya. Wala na rin kayo sa direksyon Focus tayo dito po sa ating topic. Tuloy po tayo. Aning pangunahing krimen dito? Alarms and scandal. Pinaparusahan nito ang sino man magdulot ng kaguluhan o kalat sa pampublikong lugar. Ang pagsigaw po at pagmumura sa siksik na mall, punong-puno ng tao, isang lugar na inilalantat sa lahat. Ang publikong lugar ay kasama sa kahulugan ng paggambala o kalat sa publiko na nakakagambala sa kapayapaan at kaayusan ng isang lugar. Alarms and scandal. Nasa Revised Penal Code po yan ng ating libro sa Revised Penal Code. Ano ba yung pangalawa? Unjust vexation. Ito po yung isang provision para sa anumang uri ng hindi Napakahalaga nung binabanggit na provision sa Revised Penal Code ni Atty. Rene Bueno sa kanyang appreciation. No? Kasi yung pag-iiskandalo sa harapan ng publiko could amount to alarm and scandal. A possible violation sa batas. Napakahalaga niyan kasi ang pupuntuhan dyan ni Atty. Rene Bueno mamaya kung tama ba yung ginawang pag-video ng isang netizen at yung pagsaway sa kanya ng security guard. Ng pang-aapi na hindi pinaparusahan ng mas tiyak na batas. Ito yung tinatawag namin sa law school na catch-all basin na to. Ito yung talagang, sige, dyan mo banatan. Salo na lahat niyan. Yung sinasadya mong pagsigaw, yung pagmumura at paggambala sa kapayapaan. Doon sa publiko na yun, sa public place, doon sa mag-asawa. Ito yung pwedeng ikaso. No? Dahil hindi makatarungan yung sinabi mo na mga salita. Wala kang Gucci, wala kang Rolex, mata pobre, PI ka. Ibang klase. Para sa isang abogado na dating public official, hindi karapat-dapat talaga sa public office to. Yung oral defamation, pwede din yan, no?
Dahil kung iyan ay makakasira sa karangalan o reputasyon ng isang tao, pwede yan. Na isang pa. Potential yan, no? Oral defamation. At bagamat alam nyo po, minsan itinuring ng ating Korte Suprema na yung PI, yung put. Anong wag mong idamay ang mga pink? Problema nyo mga maka-Duterte kayo dati lahat. Kung ayaw mo madamay ang mga pink, huwag ka manood dito. Ganun lang kasimple yung pinupuntuhan ko lang yung mga sinasabi ninyo. Bakit? Yung nagsasabi na tanga ang bumoto kay Robin Padilla. Mga pink at dilaw yan, karamihan dyan. O, tapos ngayon, alam niyo dito sa programa natin, wala akong pakialam kung anong kulay ninyo. Basta kung ano yung tama at dapat doon tayo. Kapwa ko nga PBBM supporter at loyalista rito, nabibigyan ko ng mga salita kung hindi naaayon sa aking paniniwala eh. Kung ano yung tama at dapat. I am not saying na tama ako lagi. Pero kung tama at dapat yung paniniwala ko, ipaglalaban ko. No? Kaya ikaw, Joker, kung ayaw mo madamay, huwag kang manood. Ganun lang kasimple yun. Tanga. Pagpapahayag lamang yan ng galit kaysa sa direktang pagbibintang. At yung tono niyan, yung konteksto, pag binitawan mo sa public place ay minsan sinasabi ng korte na pagpapahayag lang yan ng galit, nadala lang ng galit eh. No? At hindi ito pwedeng ituring na mabigat na pagsisira, no, sa isang tao. So, sige, give it, no, sa criminal aspect. But we will go to the administrative liability of this person. Alam niyo po itong dalawang mag-asawa na to, bata pa to eh. Nasa early 30s lang to. Sila po ay pwedeng magsampa, no, ng hiwalay na demanda. Civil, criminal, and most importantly ako, tinitingnan ko dito yung administrative. Mas madali ito eh. No? Patay sa mga prinsipyong umiirang sa ilalim ng ating batas. Lalong-lalo na pag abogado. Diba? Dahil ito'y pang-aabuso ng karapatan ng isang tao. Yan po ay nakasulat yan sa civil law, sa Article 19. No? Kapag inabuso mo yung karapatan ng isang tao, o yung karapatan mo, inabuso mo, nagmumura ka dun sa harapan ng dalawang pribadong tao na wala namang kadahilan-dahilan at hindi makatarungan, no? Ay hindi pa pwede yun. At bagamat tayo pong lahat ay may karapatang ipahayag ng ating kawalan ng kasiyahan, mawawala ito kapag ginamit ito sa parang nag-aabuso ng karapatan ng iba tulad ng pagpapahiya sa kanila sa publiko. Tama, di ba? Ako, nung ako'y nagtuturo pa, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, ang karapatan natin natatapos kapag ang karapatan ng iba ay sinasaklawan natin. Yung ginawa nitong si Rowena Guanzon, feeling niya nasaklawan ng kanyang karapatan, pero yung ginawa niyang pagtatanggol sa karapatan niya, pagsaklaw naman sa karapatan ng iba. Hindi dapat natin minumura-mura ang kung sino lang. Kahit nga sabihin natin, expression lang yan ng galit natin, hindi natin dapat ginagawa. Kasi the least, pwede tayong masampahan ng kaso doon. Itong si Rowena Guanzon, sinasabi niya, nagsampa siya ng kaso, di ba? Pero kung tutuusin, siya pwede ring sampahan ng kaso kung gugustuhin ng mag-asawa. Grabe yung panlalait at pagsasalita niya ng mga hindi magandang pananalita doon sa mag-asawa. Biruin mo, murahin yung mga tao. At ito yung worst case dito. Hindi mo alam yung minumura mo, abogada pala, yung mag-asawa. O, so ano ngayon? Paano kung napakagaling na practicing lawyer pala niyan, who graduated from Ateneo Law School, yan sa Rockwell din. Ano ba ngayon? Paano kung buweltahan ka niyan ngayon? Anong masasabi mo? Di ba? Paano kung yung bata na yan pamilya pala ng kilalang, mga kilalang pamilya sa ating lipunan? Ano ka ngayon? Ano yung pinagmamalaki mo? Na dati kang commissioner? Dati kang mayor? Dati kang kongresista? Tingnan natin ngayon kung bubulagay ka niya next week. No? Dapat may marangal kang pag-uugali. Lalo ka na, dati kang public official, di ba? Dapat panatilihin mo yung itsura ng katinuan sa personal at professional mo bilang abogado. No? Yung pakikitungo mo sa kapwa, gumamit ka dapat ng marangal, magalang, na salita sa lahat ng aksyon at pahayag mo. Hindi yung minumura-mura mo, hindi mo alam, minumura mo, kapwa mo abogada pala. Di ba? Hindi nga kumikabot, napakapulit na sinabihan kang na itakpan po yung bibig ninyo at nasa public place po kayo. Kung hindi, tumalikod kayo, takpan niyo yung bibig niyo kung wala kayong mask.
tapos sinigawan mo, minura mo. Yung ugaling ganyan na nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kapwa ay labag yan sa panunumpa ng isang abogado. May violation ka sa legal ethics, no? Yung pamantayan ng profesyon at pagiging isang abogado. Yan, pwedeng humantong yan sa kasong administratibo para sa pag-alis o pagsususpindi ng lisensya na ihakain sa Korte Suprema. Ako, napanaginipan ko actually kagabi to na this week, no? This coming week, pero bukas bukas holiday, Lunes. Kaarawan ni Mama Mary. Pero magabang ka, Atty. Guanzon, isang pulutong ng abogado mula sa Ateneo Law School ang magsasampa sa iyo. Titingnan natin kung mangyayari yung panaginip ni Atty. Rene Bueno, ha? Kasi sabi niya, di daw nagkakamali siya sa panaginip, eh. Saan kaya hantong ito? Sino ang papanigan ng batas dito? Yun ang malaking katanungan dyan, mga tol, eh. Ng disbarment case. Hindi pa ako nagkakamali sa panaginip ko. Ang pangalawang bahagi ng lecture na to ay yung ginawa ng gwardiya na sumusugod doon sa nagbibideo upang pigilan ng mga tao na kumuha ng... Ito, tandaan natin ito, mga tol. Napakahalaga nitong pagtuturo na ito ni Atty. Rene Bueno. Pero isaalang-alang natin lagi kaligtasan natin. Kasi sa bawat krimen o paglabag sa batas na nagaganap sa harapan ng publiko, pwede tayong makatulong, no, sa pamamagitan ng pagbideo. Pero kung malalagay naman sa alanganin ng buhay natin, huwag nating gagawin. Video, nung insidente na yun, na nagmumura ang dating public official, sinusugod yung mag-asawa. Mali po yan. Hindi mo dapat pinipigilan ang sino mang kumukuha ng video ng isang krimen o isang offense. Kahit mall pa yan, kahit private property pa yan. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Madam Guard, mali yung ginawa mo. Diba? Sa pampublikong lugar, o lugar na yung public place na yan, tulad ng isang mall, yung Rockwell, yung mga tao may mas mababang inaasahan sa pagka-privacy tungkol sa kanilang pag-uugali sa publiko. Dito, ang mga private citizen ay may karapatan na i-record nila yung kaganapan sa isang public place. Lalo na kung ang i-record mo ay itinuturing na krimen o paglabag sa batas o paglabag sa karapatan ng kapwa mo. Diba? Tulad nun, that is a clear case of alarms and scandal. Pipigilan mo yung tao na i-video, mali yan. Yung video na yun, nagsisilbing posibleng ebidensya para sa biktima. At sa, yung di naman ginawa dito ni Atty. Rowena Guanzon ay nagpapakita po ng maraming legal aspect. Yung mga challenges sa batas. Na nagpapakita na ang mga pamantayan ng profesyon ay sumusunod sa isang abogado kahit nasa kanilang pribadong buhay at pag-uugali sa publiko. Lawyer ka, even in your private life, nakabuntod sa iyo yung Code of Professional Conduct and yung ethical standards. Palaging nakabuntod sa likuran mo yan. Hindi mo na maiiwasan yan. Katulad nito, yung tungkol naman sa gwardiya. Kaya nga ako, di ako pwede maging abogado, eh. Kasi lagi ako nagsasabi dito ng mga tanga, eh. Tingnan nyo nangyari kay Atty. Larry Gadon na disbar siya. Kasi mataas ang standard ng behavior na dapat ikinakasabuhay ng mga abogado, no? Kaya yung ginawa nitong si Rowena Guanzon, ako personally naniniwala ako na yan ay pwedeng ireklamo sa Korte Suprema, eh, para sa administrative sanctions. Kung hindi man siya matanggalan ng lisensya bilang abogado, somehow baka pwede naman siyang masuspinde. Hindi maganda yung mga inaasal niya. Hindi po isolated case yan. Ang daming mga viral videos ni Rowena Guanzon na hindi ko na lamang na-share dito kung saan nagpapakita siya ng mga kalapastanganan perhaps sa karapatan ng iba. Napaka quote-unquote matapobre nitong si Rowena Guanzon. Yung ginawa ng gwardiya dito ay nagpapakita ng mahalagang balanse sa pagitan ng pagsasagawa ng mga alituntunin ng pribadong ari-arian at pagtataguyod ng karapatan ng publiko sa pagtatalaga at ebidensya. Hindi porket merong policy ang Rockwell, assuming may policy na bawal mag-video within the area of Rockwell plant mall. Pero yung policy na yun, yung private policy na yun, hindi pa pwede mag-prevail over the constitutional rights of every person. Like for instance, if there is an offense or a crime being committed or has been committed, tapos binibidyo ng isang private citizen, hindi mangingibabaw ang policy ng
ng Rockwell. Tama. Rowena Guanzon, naiintindihan mo ba yung pinapaliwanag dito ng kapwa mo abogado? Ngayon, kung sa tingin mo, Attorney Rowena Guanzon, na labag ang iyong karapatan sa pribado mong pagkatao, idemanda mo yung kumuha ng video nang magkasubukan kung sino ang papanigan ng batas. No? Sana, kung matino talaga ang utak mo, Attorney Rowena Guanzon, iwas-iwasan mo na yung mga ganitong iskandalo. No, senior citizen ka na eh. Sabi nga ni Robin Padilla, hindi ka na dapat binabash. Pero ang pag-uugali, ang pagkilos sa harapan ng publiko ay hindi mo pwedeng isaalang-alang ang edad lamang. No? Kung mali ang ginagawa kahit ng isang senior citizen, hindi yan makakatanggap ng puro praises. No? Most of it, puro kritisismo ang aabutin mo. Kaya wag natin sabihin, matanda na tayo, senior citizen na tayo, tapos ganito iaasal natin sa harapan ng publiko. Pagiging isip bata yun. Ayun ang pagpapatunay na tumanda ka nang wala kang pinagkatandaan. Hanggang dito na lamang muna mga tol at maingay ang mga aso. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.